Okay, so nitong mga nakaraan, inilabas ni Tecno yung Camon 40 Pro 5G, tapos inirelease naman ni Infinix yung GT30 Pro. At mapapansin natin na hindi nagkakalayo yung presyo ng mga phones na to at parehong nasa under 15,000 pesos lang. Kaya pag-uusapan natin sa video na to kung alin ba sa dalawang phones yung mas babagay sa'yo at mas masusulit mo yung pera mo. Anyways, ito ay quick and direct comparison lang, so kung gusto mong mapanood yung review ng bawat phones, ilalagay ko yung link dyan sa video description. Sa unang tingin, parang magkaiba yung dalawa. Dito kay Camon, curvy yung kanyang mga edges, mula dito sa back panel, pati na rin yung kanyang display. So, may pagka-ergonomic yung design. Pagdating naman dito kay GT30 Pro, flat yung kanyang display, flat din yung back panel, at flat din yung kanyang frame. So, basically, sharp yung kanyang mga edges at nahahawig sa iPhone. Pero pagdating sa build quality, halos parehong-pareho lang silang dalawa. So, parehong plastic yung kanilang back panel, plastic din yung frame. Sa protection naman ng display, pareho silang naka Corning Gorilla Glass 7i. Yun nga lang, naka IP68 and IP69 na rating si Camon 40 Pro 5G, samantalang naka IP64 rating lang si GT30 Pro. Ngayon pagdating sa camera, merong 108 megapixel na main camera si Infinix GT30 Pro at naka 50 megapixel na main camera naman si Camon 40 Pro 5G. Kung titingnan natin yung megapixel, akalain natin na lamang si Infinix. Pero sa actual na photo, mas nagustuhan ko yung kuha ni Camon. Mas natural looking yung kulay at hindi siya overprocessed. Tapos dahil nga naka Sony LYT700C na sensor na yung ginamit kay Camon at merong OIS, mas stable na siya at mas maganda yung performance sa low light. Pero hindi ko naman sinasabi na pangit yung camera ni GT30 Pro. Okay naman at maganda rin yung output ng camera niya, given na maganda yung lighting. Mapapansin lang talaga natin na medyo mataas na yung contrast, medyo saturated din at nasa warmer side yung tone ng mga images na mapuproduce natin dito. Ngayon pagdating sa mga low light scenario, dito na natin makikita yung pagkakaiba ng dalawa. Mapapansin natin na nahihirapan si Infinix compared kay Camon. So pagdating sa mga photos, lalo na sa low light scenario, mas lamang si Tecno Camon 40 Pro 5G. Pagdating sa resolution ng video recording, si Camon 40 Pro 5G ay aabot ng hanggang 4K at 30 fps. Si GT30 Pro naman ay kaya hanggang 4K at 60 fps. Mapapansin natin na mas smooth yung panning sa video ni Infinix kasi naka 60 fps na siya. Pero pareho nilang kaya hanggang 4K at parehong may decent na stabilization. Kaya pareho rin sila na pwedeng magamit sa vlogging. Ngayon sa performance, dito talaga lumamang si Infinix GT30 Pro. Meron siyang Dimensity 8350 Ultimate with over 1.3 million points na Antutu score versus sa Dimensity 7300 Ultimate ng Camon 40 Pro 5G na merong 700,000 points lang na Antutu score. Itong dalawang unit na nasa akin parehong naka 8GB of RAM and 256GB of storage. Yun nga lang naka LPDDR5X na RAM at UFS 4.0 storage si GT30 Pro samantalang naka LPDDR4X RAM at UFS 2.0 storage lang si Camon 40 Pro 5G. Kaya makikita natin na lamang talaga si Infinix pagdating sa bilis. Ngayon tinest ko to sa actual game at nilaro ko dito yung Asphalt. At so far okay naman yung performance nila pareho. Pero pagdating sa CarX Street, dito natin makikita yung pagkakaiba ng dalawa sa performance. So pareho yung graphical settings nila dito at kaya ni GT30 Pro ng hanggang 55 to 60 fps. Samantalang si Camon 40 Pro 5G ay nasa around 30 fps lang at minsan bumababa pa sa 20 fps. Kaya pagdating sa performance nakakalamang si GT30 Pro kay Camon 40 Pro 5G. At dahil nga ipinareho ko yung graphical settings nila, uminit talaga yung dalawang device. So lamang pa rin talaga si Infinix kasi meron siyang fan cooler na kasama out of the box. Anyways, for sale nga pala yung unit ko ng Infinix GT30 Pro. So kung interesado ka, pwede mong i-check yung Facebook post ko at nandyan yung link sa comment. Pagdating naman sa display, marami din silang pagkakapareho. Pareho silang naka-AMOLED, parehong may 144Hz na refresh rate at parehong naka Corning Gorilla Glass 7i ang protection. Ngayon pagdating sa kanilang AMOLED display, maganda talaga yung color reproduction, vibrant at buhay ang kulay. Yan ang may experience natin sa parehong phones. Tapos pareho naka wideband L1 na yung dalawa kaya makakapag-play tayo dito ng mga Full HD content sa mga streaming platforms at may utilize talaga natin yung ganda ng display. Ngayon dito naman sila nagkakaiba. Si Infinix GT30 Pro ay may flat na display, may 1.5K na resolution at aabot ng hanggang 4,500 nits
yung kanyang peak brightness. Si Tecno Camon 40 Pro 5G naman ay merong curved na display, merong 1080p na resolution at hanggang 1600 nits yung kanyang peak brightness. Ngayon dahil mas mataas ang screen resolution ni GT30 Pro, kaya niyang mag-screen record up to 2K at 60fps. Pero kung ako lang naman, okay na para sa akin yung 1080p na resolution. Malinaw na rin naman yan at mas less pa sa battery consumption. Ngayon based sa experience ko, pareho naman na visible yung display nila outdoors. Pero kapansin-pansin na talagang higit na mas malakas yung brightness ni GT30 Pro. Pagdating sa battery and charging, merong 5,500 mAh na capacity si GT30 Pro at may 5,200 mAh na capacity naman si Camon 40 Pro 5G. Pareho silang may 45 watts na fast charging at parehong may bypass charging. Pero lamang si Infinix sa feature kasi supported niya ang 30 watts na wireless charging. Tapos pagdating naman sa battery life ng phones, based sa actual usage ko halos parehas lang yung screen on time ang nakukuha ko dito. Nasa mahigit 7 hours yung average na screen on time ko sa dalawang phones. Ngayon, ito yung tanong. Alin sa dalawang phones na to yung babagay sa'yo at dapat napiliin mo? Well, kung priority mo yung camera quality, tapos gusto mo ng mas mura at may balance na performance, then go for the Camon 40 Pro 5G. Tapos madalas ko rin na makita na nakasale yung phone na to, kaya posibleng makuha natin to sa mas murang presyo. Pero kung performance naman yung habol mo, tapos mas gusto mo ng mas mataas na processor at mas mabilis na storage, lalo na kung ang priority mo ay gaming at multitasking, mas okay na piliin mo yung Infinix GT30 Pro. Okay, so yan na yung comparison natin sa Tecno Camon 40 Pro 5G at Infinix GT30 Pro. So hanggang dito na lang yung video at maraming salamat sa panonood.